sa mga meeting yan. At magiging yung salunod ay maganda po yung inawit. At sabi ko, ay alam pang anniversary na. Amen? Now, nais ko sana na paalala na sana sa anniversary ay talagang bawat awit ay mag-aiming tayo. Amen? Okay, no clapping down. Hindi talagang tapirin ng nakadis na naman. Kaya alam nila yung nunod ng program sa school, malapakan. Ang gusto ng Diyos, nag-aiming tayo. Kasi yung amen, yun talagang biblical. Diba? Amen means what? So be it. I agree. Diba? Amen? Mas gusto ng Panginoon yun. Now, una sa ibabaw sa book of Exodus chapter 4, ang ng Exodus kapitulo 4, kaibigan yan ay ating bubasahin mula talatang 1 hanggang 5. Exodus chapter 4, verse 1 to number 5. At yung ating mga outline at kung kailangan ng Tagalog ay makikita niyo po sa screen. Exodus chapter 4, verse 1 to number 5. Alright, may Bible kayo lahat, ha? Sandali po ako, 1 to 5. Magkaroon tayo po ng palitan magbasa. Ako muna. And Moses answered and said, But behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice. For they will say, The Lord hath not appeared unto thee. And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent. And Moses fled from before it. Ay lahat that they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob have appeared unto thee. Now, ito yung pagkatawag ng Diyos kay Moses. Ha? Okay, si Moses ay halos kung hindi ako nagkakamali, bumili lang siya ng merong 30 years. Ha? Okay, sa piling ng kanyang naging biyanan. Tsaka siya muling tinawag ng Panginoon para bumalik ng Egypt upang kanyang ilabas yung nation Israel sa pagkaalipin sa Egypto. Ito yung kanyang magiging trabaho. Now, listen carefully sa ako. God has a work that needed to be done. Yun ang mahalaga natin kung lagi itatandaan. Sa Christian, ang Diyos ay may gawain na dapat talagang maisagawa. At sa pag may gawain ng Diyos, okay, God needed a worker. God needed a what? Worker. To speak for Him. To speak for Him. To deliver God's word. Okay, ganito rin. Si Moses ay tinawag ng Lord upang gawin yung gawain ng Diyos upang magsalita na para sa Diyos. Kasi ano pala, mailabas ang nation Israel doon sa Egypto. And let me remind you, according to verse number 1, number 2, nakita po, nung siya po'y kinukumbinsi ng Diyos para ilabas ang Israel sa Egypt, anong sabi ni Moses? Verse number 1? Behold, they will not believe me. Nakita niyo po? Maliwanag. Okay? Ayaw ni Moses. Tama? Ayaw ni Moses. Bakit? Sapagat ang kay Moses, hindi siya qualified. Maliwanag na? At si Moses ay sumugot at nagsabi, Dadamot, narito, hindi nila ako
at magsuko ka na naman ng ibang tao, hindi ako pwede. Naliwanag ba? Naliwanag ba? Easy. So, Moses, okay, nagduda siya. Meron siya pagdududa. Meron siya pag-aalala na hindi talaga siya pwede. But in verse number 2, yung kanyang pag-aalinlangan, yung kanyang pagdududa na wala siyang kakayahan, ay sinagot ng Panginoon sa verse number 2. Ano ang sagot namin sa verse number 2? Ayan yun? Ito ang sagot. Okay, Moses, ano ang tangan mo sa iyong kamay? Okay? What is that in thy hand? At yun ang aking title tonight. What is that in thy hand? Lord, help me, my dear Lord, sa paghahatid po ng salita mo. Bigyan mo ko ng lakas, ng boses, Panginoon, ang mga anak mo. Bigyan mo ng pagkaunawa, pagtanggap ng iyong salita. Kaya ng Diyos, bless your people at ang iyong tagapaghatid ng salita mo. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus, Amen. What is in your hand? Now, at dito, God gave Moses a demonstration ng kanyang power. Sa magitan ng tungkod na hawak ni Moses, ipinamalas ng Diyos kay Moses yung kanyang power and strength. Amen? Amen? Ipinamalas ng Diyos yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang kalakasan. Sa magitan ng rod o yung tungkod na hawak nito si Moses. Ganun po yung isa, yung tungkod na kanyang hawak ay sa palagay ng itsura. Maganda kaya? Makinis kaya? Kakaiba kaya? Kakaiba kaya? Palagay nyo. Ganun bang lihan ng araw? Napakinis kaya yun? Diretso-diretso kaya yun? Wala yung parang pinupul lang kung saan puno doon. May magamit lang sa tungkod. I-follow me? Pero yung ordinaryo, pangit na tungkod ay nakita ni Moses yung power and strength ng Diyos. Amen? What is that in your hand? Ganun din sa atin. Ganun din sa atin. What is in your hand? What is in your hand? Ano mang yan na hawak mo? Okay? Kaya ipakita ng Diyos ang kanyang kalakasan at ang kanyang kapangyarihan sa magitan ng iyong hawak-hawak. Now, sundan niyo po ako na ibig ko pakita niyo po yung nangyari. Okay. Notice verse number 17. Nakita niyo po, yung sa mga susunod talata, inihagis ni Moses yung tungkol, pinahagis ng Diyos, naging ahas. Nakita niyo? Natakot pa nga siya. Amen? At nung sabihin Lord kay Moses, hawakan mo. Nung hawakan niyo muli yung ahas, naging tungkol ulit. Nakita niyo po? Alin na sila? And then verse 17, and thou shalt take what? And thou shalt take this rod in the name of Moses. Mula ngayon, yung tungkod na yan, dadalhin mo. Lagi mong hahawakan. Okay, nakalimutan mo? Wherewith thou shalt do sign. Pagtungan mo ng Egypt, be sure dalamin tungkod na yan. Yung tungkod na yan. Verse number 20, and Moses, took his wife and his sons and set them upon an ash, and he returned to the land of Egypt. And Moses took what? Kita nyo? Yung dating tungkod ni Moses, ladies what? Ano yung tungkod? Nakita mo? Dati, ikaw ang may-ari ng buhay mo. Ngayon, ang Diyos ang may-ari na ng buhay mo. Diba kami? Kanina, tungkod ito ni Moses, tungkod ito ng Diyos. Di ba namin isa? Amen? At doon ipinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Alright? Notice verse, sige mo na ako, okay? Right now. Chapter 7, 17. Saan pamagitan ng tungkod na ito? Makita, chapter 7, and verse number 17. Thus saith the Lord, in this thou shalt know that I am the Lord. Behold, I will smite with the rod that is in mine hand upon the water. At paghataw ni Moses doon sa tubig sa Egypt, lahat ng tubig sa buong Egypt naging dugo.
Ibalit, dumating ang time, hinato naman ng Moses yung lupa, nagkaroon ng pakaraming kuto. Amen? Dumating ang time, yung tungkod na yan, itinuro niya sa langit at nagdilim ang buong kalangitan sa loob ng maraming araw. Sobrang dilim sa Ehipto. Any reason? Now, what is in your head tonight? Huh? What is in your head tonight? Na kung talagang isusuko mo, alam mo sa Diyos, is what? Mamamalas mo yung power and strength ng ating Panginoon. Huh? Okay? The number one, ibig ko makita, where did it come from? Saan ito nang galing? Of course, kanina, kay Moses ngayon, siya Diyos na. Amen, Christian? Amen? Sabi ni Santiago, St. James 1:17, every good gift and every perfect gift is coming from above. Lahat ng gagaling sa langit. Amen, Christian? Sabi ni David sa 1 Chronicles 29 and verse number 12, okay, riches and honor come of thee. Strength and power ay nanggagaling sa iyo. Amen? Amen, kasi kaya lahat ng meron ka ay power galing lang sa ating Panginoon. Maliwanag? Kaya sapagat nang galing sa Kanya, nakatanggap ka lamang doon sa lugar. Huwag mong ipagmamalaki. Sapagat binigyan ka lang ng Diyos. Amen? Ang ibig ng Diyos, ano ibig lang ng Diyos? Isuko mo yan. Ipagkaroon mo. Sa kanila makita mo yung power and strength ng ating Panginoon. What is in your hand tonight? Secondly, okay, who is being glorified by what is in your hand? Sino ang naluluwalhati? Sino ang napaparangalan? Sino ang napapurihan? Okay, diyan sa hawak mo ng iyong kamay. Now, example, si Nebuchadnezzar. Hindi ba very powerful siyang king? Hindi ba siya yung pinakamayamang hari na nabuhay sa mundo? Napakayaman niya, napaka-powerful niya. In Daniel chapter 4, verse number 30 hanggang number 32, isang araw, minalas ni Haring Nebuchadnezzar na kanyang tignan lahat ng kanyang naipunda at naipatayo. Ang hari ay nagsalita at nagsabi, hindi ba ito ang Great Babylon na aking, nakikita niyo po? Hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo na pinakatahan ng hari sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa ikaluluwalhati ng aking kamahalan? Nakita mo? Okay? Nalimutan niya na lahat ng meron siya ay tatanggap din niya lahat lamang mula sa Diyos. Sa halip na kanyang kilalanin, yung Diyos na nagpala, inangkin niyang lahat ang kaluwalhatian. Hallelujah? The verse number 31 to 32. Samantala ng salita ay nasa bibig pa ng hari ay may isang tinig na nanggaling sa langit na nagsasabi, O King Nebuchadnezzar, sa iyo'y sinalita ang kaharian ay maghihiwalay sa iyo. Verse 32, nakita ka? At ikaw ay palalayasin sa mga tao at ang iyong tahanan ay mapapasa mga hayop sa parang. Ikaw ay kakain ng damo na gaya ng baka at 7 times na mangyayari ito sa iyo hanggang sa iyo malaman na ang kataas-taasan ang nagpupuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay sa kanino ang kanyang ibigay. Noong oras na yan, si Haring Nebuchadnezzar is what? Ano nangyari? Nawala sa kanyang sariling isip. Nabasa mo ba yan? At hinakalan niya na pinahayop lang sa loob ng 7 taon. Remember that? Sa loob ng 7 taon, anong kinakain niya? Lakas. Damo. Sa pagkakala niya, iswa, siya iwan, baka. Naliwanag ba? Alam niyo, nagbasa ako na nilang history. May mga tao na gustong pabulaan na nangyari. No, pero totoo, basta talagang meron palang ganun kakaibang klase
ang nawawala sa sarili at nag-iisip siyang akala niya hayop siya. Now, bakit nangyari ito kay Hari Nebuchadnezzar? Dahil sapagkat inangkin niya yung kapurihan dapat ay sa Diyos. What is in your hand tonight? At sino ang nag-glorify sa lahat ng iyong pinapagili? Sa iyong lakas, sa iyong talino, sa iyong buhay. Nakikinig niyo sa akin? Amen? Sino ang nag-glorify? Si Hari Nebuchadnezzar nagkamali. Amen? Secondly, si Herodias, si King Herod. Okay, Acts chapter 12. Ha? Okay, dahil sa kanyang power, no, dumating ang time na ibig niya na ituring siyang Diyos ng mga tao. Remember that? Chapter 12, Acts, verse 21. Pakalakas, at isang tagdang araw ay nagsuot si Herodes ng damit hari na upo sa kanyang trono at sa kanila'y nagtalumbati. 22. Okay, sapagkat ilang kanyang utos, anong kanyang gustong gawin? Ano ang ibig na mangyari? Na siya'y kilala ng tao ng God. At ang bayan ay sumigaw ng tinig ng Diyos, hindi ng tao. Verse 23, pakalakas. At pagdaka, sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang glory na para sa Diyos. At siya'y kinain ng uod at nalagot ang kanyang word. Nakita niyo? Nakita niyo po? So what is in your hand tonight? Okay? Sa mga bagay na meron ka, sino ang nag-glorify? Isipin ko, tayo ay magiging na wag natin akin yung glory na para sa Diyos. Ano man ang maarating mo, ano man ang makamtan mo sa mundo ito, huwag mong kalimutan, ang Diyos ang iyong paparangalan at tulungan. Amen, isa? Amen? Pangatlong bagay. Remember yung full rich man sa Luke chapter 12? Naalala niyo ba siya? Nasabi ba, yung lupain ng isang mayaman ay namumunga ng sagana. At sinabi niya sa kanyang sarili, anong gagawin ko sapagkat wala na akong mapaglagyan ng mga inaani kong bunga. At anong sabi niya? Ito ang gagawin ko. Igigiba ko yung maliit kong kamali at pagtatayo ko ng higit na malalaki. At kung ko ilalagay lahat ng inaani kong bunga at sasabihin ko sa akin, kaluluwa, marami ka ng pagkain na kakabalin para sa loob ng maraming taon. Kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Ito mo, lahat ng glory inangkin niya. Hindi man lamang niya kinonside kahit sa kanyang isip mo lamang yung Diyos na nagpapala. Are you with me? Amen? Amen? Nung magtao mo siya sabihin, kaluluwa, kumain ka na lang, uminom ka, magsaya ka, kaagad ang Diyos ay nagsalita. Ano sabi ng Diyos? Thou fool. Thou fool. Ikaw nahangal ngayong gabi. Kukunin ko ang buhay mo. Sino ngayon ang makikinabang ng lahat ng iyong pinimpo? Baliwanag ba? Nagkaroon ng tao na nagpayaman sa kanyang sarili, hindi naman mayaman sa Diyos. What is in your hand tonight? At sino ang nag-glorify sa mga bagay na nasa iyong kamay? In 1 Corinthians 10:31, we are instructed to glorify God with our sa lahat ng meron tayo. Tinuturo sa ating Lord to glorify God sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating makakamit, sa lahat ng ating mararating. We must glorify God. No? Okay, 1 Corinthians 10:31. Pakibasa na naman ang class. Sa King James na, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Do all to the glory of gawin niyo nila sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Now,
glorify God means magnify. Ha? Glorify means what? Number one, magnify. Sunod, honor. Then, to praise. To praise, ha? Magnify, honor, then to praise Him. Ha? Okay? Luwalhatiin, parangalan, at papurihan. Okay? Now, si Moses, no, sa nakita niyang power and strength ng Diyos, talagang wala siyang makitang ipagmamalaki. Sapagat alam ni Moses na itong tungkol nito, walang halaga ito. Nakinig ka sa akin? Wala itong halaga. Okay? Pangit nga ito eh. Pinutol ko lang naman ito sa Samuel. Pero dito. Saan ang galing ng power dito? Bakit? Idinagdod ko lang sa tubig. Lahat ng tubig sa buong Egypt, naging dugo. Ikinulo ko lang sa langit, nagdilim ang bumbay at nagkaroon ng dilim sa Egypt na halos nasa salat. Alam ni Moses, lahat ay galing galing sa Diyos. Okay? Kaya, when did it come? Yes, it comes from God. Lahat ng meron tayo, pawang galing sa Diyos. Amen? Ngayon, mag-iingat na tayo sa mahalaga rin maging karoon natin kasi who is being glorified by what is in our hand. Tiyakin mo. Kasi sa lahat ng meron ka, ang Diyos ang siyang nag-glorify. Maliwanag ba? Amen? Si Pablo, alam niya. Alam niya. No? Na lahat ng meron siya, pamangkaling sa kaya sabi niya, for me, to live is Christ and to die is gain. So what is in your hand? What is that in thy hand? Okay? And what God has placed in your hands. Number one, Acts 17:25. What is in your hands tonight? Okay? At ano ang inilagay ng Diyos sa iyong mga kamay? Acts 17:25. Alright. Basahin nga po natin ang malakas mo sa Tagalog para makibasa nga. Hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng tao na para bang siya'y nakailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng what? Buhay. Ano pa? Hininga at lahat ng what? Mga bagay. Nakita mo? Lahat bigay lang ng Diyos sa atin. Paliwanag ba? Unang-una is what? Our life. Yes, life. Okay? God has placed in your hand, ano what? Your life. Inilagay niya sa iyong kamay. Kaya nga, huwag natin sayangin yung ating buhay, mga kapatid. Are you listening to siya? Amen? Kaya nga ngayon, how are we using our lives? Yung pambuhay mo, ginagamit mo na para sa Diyos. Huwag mong kalimutan, no? Okay. Ang ibig ng Diyos, okay, sa lahat ng bagay, kakain ka man, iinom ka man, ano man ang gagawin, ay gawin mo lahat sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Amen niya? Huwag mo sayangin ang buhay. Huwag kang maging alipin ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Paniwala ba? Huwag kang maging alipin ng tao. Sabi ng Bible, the fear of man bringeth snare. Amen? Kung kailangan magsalita, namulog ka, magsalita ka, namulog ka. Paliwanag ba? Amen niya siya? May commitment ka, may mga pangako sa Lord, do it. Huwag mong pasin, ano man sabihin ng tao. Your life. Nakatingin po, bigay ng Diyos. Amen? Hanggat hindi ka tapos, hindi ka matapos. Kaninang mga na, sa lumba. Natutuwa ko, makita ko din yung dalawang nanay na dating nanganib ng buhay. Yung nanay Bilen, sa taga-Dayaan. Yan yung talagang hindi ko talaga ba? Nagkasakit pa ba? Yan ba? Nagkasakit pa. Pinuntahan ko, wala na sa pag-ibig. Walang tao dito. Alam ko wala na. Hindi ko talaga bakit yun. Walang makita ko, nagtatalag na, di ba? Kung yun, malakas ka
salamat sa Lord. Kaya nga, may pagtagdag lagi, kapag ang Diyos, binigyan ka pa ng ilang taon para mabuhay, yung buhay niya hindi na yun sa iyo. Amen? Your life, your family, your time must honor God. Life. Secondly, salvation. Salvation. If you are saved, don't forget, you have the life. Salvation. Huwag mong itago yung kaligtasan mo. Paliwanag ba? Huwag mong tatakpan yan. Okay? Ilagay mo yun sa talagang tamang lagyan. Okay? Alright. Ano sa Matthew 5:14-16? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Pakalakas, ang isang bayan na hindi na natatayo sa ibabaw ng bundok ay hindi maitatago. Kita mo? Kaya ano sabihin? Huwag mong itago yung ilaw mo. Huwag mong itago ang kaligtasan mo. Paliwanagin mo yan. Talatang 15. Pakalakas, hindi nga pinaniniyasan ang isang ilaw at inilalagay sa ilalim ng takalan. Ano mo? Okay? Hindi mo dapat takpan yan. No? Alright? Hindi mo dapat takpan. Ang sabihin, no? Huwag mong hayaan na yung ilaw mo, ay hindi makita ng tao sapagkat ikaw ay masyadong involved sa mga bagay ng mundo nito at wala ka ng panahon sa mga bagay ng Diyos. Okay? Kung di ba? Kundi sa talagang lalagyan ng ilaw. Ano yung talagang lalagyan? Yung candle stand. Ano yun? The church. Sa ganun pa rin, magliwanag ka sa lahat ng nasa bahay. Salvation. Salvation. Okay? In 1 Peter 1:18-19, naalala niyo sabi doon? Kayo ay tinubos, hindi ng pila, hindi ng ginto, mula sa walang kabuluhang paraan ng inyong pamumuhay. Naalala niyo sa yun? From your vain conversation, sa kakaliswa, tinubos tayo mula to sa walang kabuluhan na paraan ng pamumuhay. Anong pinakita? Okay? Dati yung buhay mo nung wala ka kay Kristo, walang kabuluhan. Amen? Nasasayang yung panahon mo sa mga walang kabuluhang bagay. Ngayong ligtas ka na, huwag mangyari na wala ka pa rin kabuluhan. You see that? O kaya, what is in your hand? Life. Yung pangalawa, salvation. Paliwanagin mo yung ilaw mo. Okay? And tell others what God has done for you. Huwag kang matatakot. Na magpatotoo ng mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Amen, yes, sir? Pinimagi yung binanggit natin kayo umaga. Okay? God save you for something and to do something. Diba? Hindi ka lang naligtas na lang. Hindi niya lang hanggang naligtas ka na lamang sa head. No, hindi lang gano'n. Yes, iniligtas ka niya sa head to do something for God. Ano yun? To win souls. Magbunga ka ng marami. Ha? Eh, si Pablo, ano yung si Pablo? Maganda yung testimony niya na hindi niya sinasabi yung bawat opportunity na dumarating para ibahagi yung kaligtasan na tanggap niya kay Kristo. Lagi siyang may testimony kung sa paanong paraan natagpuan siya ng Diyos mula sa kanyang pagiging masamang tao, persecutor. Ngayon is what? Preacher. Diba? Amen? Apostol ng gospel ng Kristo. So what is in your hand tonight? Life? Then ano yung pangalawa? Salvation. Pangatlo, the Word of God. The Word of God. Okay, nakita niyo si Moses, di ba? Lahat ng sinasabi niya kay Parao, sinabi lamang ng Diyos sa kanya, ito sabihin mo kay Parao. Ito. So, gano'n din tayo. No? Kaya, question, what are we doing sa ganitong paraan? Ano ang ginagawa mo sa Word of God? Isip question, no? Okay, are you allowing the Bible to change your lives? Dapat lang. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Na itong Bible na ito ay magsabi, ito ang maging authority ng buhay mo. Ito.
Psalms 119, yan niyo po, and 130. Basahin natin po, Psalms 119 and 130. And 130. Tayo po lahat. Ready? The entrance of thy words, give it what? It gives light. Ano pa? It give it what? Understanding unto the simple. Sino yung simple? Yung walang karanasan, mga bata pa, mga halos wala pang buwan. Yun ang simple. Sino ba yung simple? Yung madaling madaya. Nakikinig ka sa akin? Amen? Pero sa magitan ng Bible, nagkakaroon tayo ng what? Understanding. Okay? Kaya nga, what is in your hand tonight? Tonight, hawak mo ang Bible mo, pero ano ang ginagawa mo dyan? In chapter 126 and verse number 6, ito rin ang ibig ng Diyos na gawin mo bilang ikaw ay pinagtiwalaan niya ng kanyang salita. Tingnan po, verse number 6. 126 verse number 6 na, he that goeth forth and weepeth, bearing what? Precious what? Seed. Take a listen, the Bible says, the seed is the word of God. Di ba ba? The seed is what? The word of God. Okay, sabi ba? He that goeth forth and weepeth and bearing precious seed shall doubtless come again with what? Rejoicing. Bakit? Bringing his seed with him. Sabi ng Bible, hindi lalabas ang salita sa aking bibig at babalik ng walang kabuluhan. Kundi gagawa ito. Anong kailangan lang? Italim mo ang bibig. Gamitin mo yan, ituro mo yan, ipangaral mo yan. Amen? I-preach mo yan. Okay. So what is in your hand tonight? Okay, yes, nasa ating kamay ang mga salita ng Diyos. Okay, italim, ituro, ipangaral. Amen ka siya? Amen? Sabi mo, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen ka siya? For the time will come that they will not endure some doctrine. Liwanag ba? Amen? Praise the Lord. Kahapon kayo nagsabi sa akin na, Pastor, hindi mo na makakadalo dyan sa inyo. Doon mo nakakadalo sa akin ito. Bisita lang naman kita. Alam ko naman ang kanyang home church. Pero para mas sigurado ako sa sasabihin ko, pinakinggan ko yung nasa home church. Walang salvation, walang gospel, walang invitation. Para makasigurado ako, hinanap ko may preaching na ang John 3:16. Christmas fellowship. Ang text, John 3:16. Ang tema, problem, salvation. No, problems, trials. Eh, kung tayo naman, John 3:16, ang topic niya, problems, trials. Sabi ko, talagang kinokopyan magaling itong mga tawag ito, si John Austin. Are you with me? Amen? Ano nga ito? Vertical? Vertical, ito. Okay. Sabi ng lesson ko, kapag ang preaching mo lagi, what? Horizontal. Okay, your preaching is what? Ang preaching is what? Humanistic. Okay? Okay, dapat what? Divine. Ito yung ibig sabihin. Ito sabihin. Karamihan ng preaching yung lagi siya talo-talo. Lagi lang yung encourage. Talagang, kaya mahal na pero nagbibigyan ka ng encouragement. Pero huwag kang matetend na lagi na lang po yung encouragement ka. You follow me? Amen? Sa pagkadalasan kung bakit ang tao ay may mga pasaling nagturo sa naghihirap ay bunga ng kasalanan. Kaginig kayo? Amen? Pag-preach ka, yung pinagmumula. Pati sa pamagka
klaseng dipisa kung bakit ang tao ay naging pagdurusa. Sapagkat tinatawag siya ng Diyos for salvation. For salvation. Amen kasi? Amen? Ito ang takbo ngayon ng tao. Ang ibig ng tao na mapakinggan ay kung ano lamang yung kanyang gusto. Lagi siyang inaalin. Amen kasi? At kung di natin kakalimutan talaga, niloloob ng Diyos na dumaan ang tao sa affliction. Sa ganawang parang matuto siya magpakababa sa harap ng Diyos. Makikita niya na ang Diyos ang solusyon, ang Diyos ang kasagutan sa kanyang affliction. Amen kasi? Preach Christ. Preach Christ. So what is in your hand tonight? The Bible. Number 4, the privilege of prayer. The privilege of prayer. Alam mo, isang araw, badaan niyo, ipatawag ka ng presidente. Di ba, isang privileyo, di ba? Ipatawag ka ng presidente. Kahit pag-gobernador, di ba? Isang privileyo. Okay? Pinatawag ko sa kanyang opisina, inimbitahan ka talaga. No? Inimbitahan ka para makausap ka at itanong, okay, ano ang request mo? Tama? Pinatawag ka lang para itanong kung ano man. Anong kailangan mo? Anong request mo? Now, Hebrews chapter 4 and verse 16, makikita mo ang katotohanan na hindi presidente ang nagpapatawag sa iyo, kundi Diyos ang nagpapatawag. Diyos ang nag-invite. Anong sabi ng Diyos? Pakilakas. Pakilakas. Magsilapit niya tayong may pagkakaliwalasan sa throne of grace. Kita mo? Tinatawag ka, ini-invite ka ng Diyos na lumapit ka sa kanyang throne of grace. For what? Upang tayo magtamo ng awa. Ano ba? Makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng ating mahal. Ito. Alam niyo pinag-uusapan niya? Prayer. Sa kapag tayo may lumuluhod para manalangin, tayo may lumuluhod sa harap ng trono ng biyaya ng Diyos. Amen? At siya pa mismo nagsasabi, magsilapit kayo sa akin na may pagkakatiwala. Huwag kayong magdalawang isip. Lapit kayo sa akin. Okay? Tumawag kayo sa akin ng grace para magtamo kayo ng awa at makasumbong kayo ng biyaya at tulong sa panahon meron kang pangangailangan. Amen kayo siya? Amen? Wala na tayong gabalik panalangin. Maliwanag ba? Hindi para sa ating sarili lamang, kundi sa ating mga kapatiran dito at nasa ibang lugar. Amen kayo siya? May mga mahal kayong kapulit, may problema sila, may mga mahal sa buhay, may mabigat na karamdaman. Kailangan nila ng ating prayer. Maliwanag ba? Kaya, huwag kang mag-isip na parang si Moses. Anong isip ni Moses? Wala akong kakayahan. Wala akong magagawa. Liwanag ba? Yung kanyang doubt sa kanyang ability, anong sagot naman ng Diyos? Moses, what is in your hand? What is in your hand? Alam mo ba? Wala sa ating kamay? Huwag mo sayanin. Gamitin mo for His glory. And number 2, salvation. When you are saved to do something for God. Amen? You are saved to do something for God. Yung buhay na yan, tingin mo, dinami ko lang, pero kung yan ay i-dedicate mo sa Kanya, ay masibiwa parang ratungkot sa kamay ni Moses. Makikita mo ang power and strength of Diyos sa iyong buhay. Ano yung pangatlo? The Word of God. Liwanag ba? The Word of God. Power yan. Liwanag ba? Power yan. Number 4 is what? The privilege of prayer. Amen? The privilege. And then, pamuli, ability. Okay? Bow
bawat isa sa atin ay may ability na nanggaling sa Diyos. Ha? Kaya sabi ko rin ba, hindi tayo basta na-save lang, naligtas lamang sa Him, God save us to do something. Liwanag ba? Amen? At hindi pwede, wala kang kakayahan. Meron kang kakayahan. Hindi mo sabihin, wala kang magulong, may magagawa ka. Liwanag ba? Amen? Amen? Oh, yung bang tungkod ni Moses, maganda ba? Pangit yun. Yung bang tungkod ni Moses ay magandang tingnan, hindi magandang tingnan. Yung bang tungkod ni Moses, hindi rin makinis. Pero kita mo, yung power and service na malas natin, nakita niya, ganun ka din. Sino ka nga? May magagawa ka, may ma-accomplish ka. Ay maliwanag na? Anong kailangan lang? Alamin mo kung saan nanggagaling yung power na sa Diyos. Alisin mo siya? Amen? Anong pangalawa sabi ko lang? Be sure. Lagi mo niya lang nag-glorify sa buhay mo at kaligtasan mo at alin ka naman? Sa iyong ability. Tiyakin mo na naluluwalhati, napaparaganan siya sa buhay mo yan. Ha? Now, 1 Peter chapter 4, 10 to 11. Sunod niyo po ako. Unang Pedro, Kapitulo 4, talatang 10. Okay. Kaya niyo ba? Kaya niyo ba? Basahin niyo po. Ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa. Alam niyo ibig sabihin? Walang member ng Calvary na walang natanggap mula sa Diyos. Lahat tayo nakatanggap sa Kanya. Yung follow me? Pag gagamitin niyo sila, sobra-sobra pa nga. Liwanag na? Hindi mo lang kasi ginagamit. Sobra-sobra pa. Hindi mo sabi ba? Siya nagbibigay ng higit pa sa ating hinihingi. Amen? Amen? Siya nagbibigay ng higit sa ating hinihingi. Okay. O kaya, ayon sa kaloob, may kaloob ka na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Alam niyo kung sabihin, meron kang ability, lahat tayo may ability. We have some talent. Ha? May pinagkatiwala sa ating Diyos para magamit natin. We are all gifted. Ha? We are all gifted by the Spirit of God to serve God in some capacity. Dito sa church. Okay? Kaya lang anong ginagawa? Saan mo ginagamit? Amen, isa? Isang bagay na nakita ko na pinagpala tayo ng Diyos, marami tayong libro na mayroong talentong umawi. Magandang boses. Yung remembering natin, kaboses ni Marco Budihan. Marco Season. Kala, hindi ko nakikita rito. Ilang tayo na lang ba? Hindi ko nakikita rito yung batang yun. Ito saan kaya siya? Kaya, kabos pa lang ng Marco. Meron na kami. Sayang, kung ako lang binigyan ng talento, walang lingkong hindi ako kakanta. Totoo yan, di ba? Yung mga babae tayo rito, gagaling ko. Kabos ni Regine Tolentino. Nagkaroon tayo, di ba? Yung dancer ko yun. And then teacher, So what is in your hand tonight? Meron ka ability. Pero anong ginagawa mo doon sa ability na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon? Amen? Saan mo ginagawa? May mga member tayo may mga member tayo na magaling sa negosyo.
magsiselos ka. Hindi mo sabihin, baka utangay niyo. Hindi siya, magaling siya. Okay? Yung sabi ko ay, hindi tuloy yung manalo kasi tinatawag magpastor o talagang tagyamanin lang yung kanyang pinagkakakitaan. Magaling siya, magaling. Okay, gift yun eh. Parang si Barnabas. Barnabas, gift yun eh. So what is in your hand tonight? Kaya sabi ko lagi, alamin mo yung ability, yung talento na binigay ng Diyos at pagyamanin mo. Yan ang isa, itong darating natin universal, may kapagyo, kaya mo yan. Gift yan. Hindi ko kayang gawin yan, pinagagawa ng balating kapatid yan. Yung ating mga team na yan. Yan ang isa. Kaya yung ating anniversary darating, pinagkatiwala, ini-intray ko siya po, ibahan ka, ibahan dyan. Ibahan dyan. Ibahan niya, wish you lang, talagang pagdating ng ating anniversary, ang Diyos ang siyang maluluwalhati. Siya. Kaya huwag mong isipin, huwag kang mag-isip na parang si Moses. Anong tawagan ng Diyos? Maraming alibay, maraming excuses na hindi siya magagamit ng Diyos. Amen? Amen, isa? Bakos, nakita niya na God has given him so much. Maraming binigay pala. Kaya ganun din sa atin pala kanina, what is in your hand tonight? Kasi siya, ang Diyos ay umaasa sa iyo na may gagawin ka. May magagawa ka at magagamit ka niya. Siya'y nag-expect sa iyo. No? Okay? Na magagamit ka niya. Hindi niya inaasal gawin mo at kagayahin mo yung ginagawa ng iba. Hindi. Ibig niya, ikaw mismo. Yung talento mo, yung kakayahan mo, yun ang ibig at makita sa iyo. Amen? Amen, isa? So what is in your hand tonight? Tayo natin tumayo.